Grabe, ang ganda-ganda ng interview ni Senator Marcoleta dito kay Boy Abunda, no? Ang pamagat ay sino ba ang utak sa paglimas ng kaban ng bayan? Boy Abunda with Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang ang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, grabe, ang ganda-ganda ng interview ni Senator Marcoleta dito kay Boy Abunda, no? Ang pamagat ay sino ba ang utak sa paglimas ng kaban ng bayan? Boy Abunda with Senator Rodante Marcoleta. At hindi lang tungkol sa politika ang kanilang pinag-uusapan, kundi tungkol rin sa buhay dati ni Senator Rodante Marcoleta, no? With a little background sa kanyang buhay. Okay, so yan nga ang nakagandahan dito kasi alam niyo naman si Boy Abunda is very good, di ba? Na nag-i-interview ng mga politicians na talagang prangka rin, no? At direct to the point yung mga tanong. At ang kagandahan rin rito ay si Senator Marcoleta ay walang paligoy-ligoy pa. Yung answer niya is direct to the point rin, no? At kung iisipin mo, this is the first time na si Senator Marcoleta at si Boy Abunda ay nagkaharap ng personal. Okay? So, ayan, I'm very excited, no? It's about 30 minutes itong interview niya, pero ang dami nating makukuha ng mga pulot na mga idea at mga opinion patungkol sa politika. Okay? So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Don't forget to like and share and subscribe, follow Donmar TV. Okay? So, without further ado, heto, panoorin natin at pakinggan natin ang interview ni Marcoleta. Interview ni Boy Abunda pala, ni Marcoleta. Ito po. Mr. Marcoleta, maraming salamat and welcome to the interview. Ako magpapasalamat sa iyo, Boy, kasi gustong-gusto nga rin kitang makilala ng personal. Isang karangalan na maimbita mo ako sa gabi ito. Alam niyo ba, napapaligiran ho ako ng mga iglesia ni Cristo? Dito sa lugar. Hindi, sa aking Ang staff. sarili mong staff. Kaya alam ko ang handog, alam ko ang tiwalag, yung lingwahe, ika nga. Pero ang tanong, kayo ho ba with the INC pa rin ho? Yes, Boy. Actually, handog ako eh. Talaga? So alam mo kung ano yung handog dito. Handog, oo. Yeah. Pero hindi ho ba, popular notion is that you are not allowed to get into politics. Yes, that's the general rule. Kaya lang, siyempre, sa paggalang namin sa tagapamahalang pangkalahatan, siyempre kung ano yung kanyang magiging desisyon, halimbawa, katulad ko, pinayagan niya ako, that cannot be questioned. Alright. So ako naman, isang hindi lang pribilehyo kung hindi isang masasabi kong natatanging pagpapasalamat at Kasi itong si Senator Marcoleta is an iglesia ni Cristo, no? Ang tagapamuno ng iglesia ni Cristo, bawal yan na mag-enter sila sa politics. Pero si Senator Marcoleta lang po ang pinayagan. walaan ako ng gano'n. Kasi sa kasaysayan ng INC, wala silang pinayagan na tumakbo sa politika. Merong nagpilit. Pero sabi mo nga, alam mo naman yung salitang tiwalag. Mga natiwalag sila. Nakakalungkot yun kasi kapag pinilit mo, ayun ay paglabag sa mga tuntunin. Kailangan igalang mo. Absolute kasi ang paggalang sa tagapamahala ng iglesia. Ano ho ang inyong paboritong Fernando Poe Jr. line sa pelikula? O yung unang pumapasok sa iyong isipan na linyang binitawan ni FPJ? Kasi kung i-associate mo halimbawa sa isang pelikula na kasama niya si Eddie Garcia, Mamaya ha, abangan ninyo yung question ni Boy Abunda patungkol kay Martin Romualdez. Mamaya yan. puno ng salop, erap. Mga ganun niya, di ba? Hindi Kailangan ka malilim ng na. kalusin. Yung mga ganyan niya. Ano po yung pangalawang linya? Kailangan ka ng kalusin. So kung minsan alam mo, pati boses niya nagagaya ko. Ay, Alam mo hindi bang ko grade minsan. 5 pa lang ako? Grade 5. Sa hirap ng buhay namin, Boy. Para lang makapasok ako doon sa pinakamalapit na sinehan. Dalawa lang ang sinehan sa amin eh. Freddy's Theater, Jojo Theater. Mas malapit sa amin yung Freddy's. Nagkataon, yung tinatawag doon makanista, yung operator, pinsang buo ng tatay ko. Kapag ikaw ang nagdala ng bawon, Boy, dire-diretso ka Libre kang makakapasok. makakapasok ka. Doon ka pa sa balcony. At doon nakakapanood ka ng mga pelikula ni FPJ. Yes, Boy. Anong kanta naman ni Tony Bennett ang kinakanta mo kay Mrs.? At pakisample po. I left my heart in San Francisco. Napakaganda. Hindi ko kayang anuhin yun eh. Hindi ko kaya. Tulungan ho kita kahit isang linya. Napakagaling naman ng unang-una. Magaling ang boses. I left my heart. Yung ganyan ano. In San Francisco. Ganyan. Napakaganda. Ano ang inyong pipiliin? Netflix o YouTube? Netflix. Bakit to? Ayaw ko yung series kasi masyadong matagal yun eh. Pero nung mapanood ko yung Designated Survivor, matagal yun, boy. Napakaganda. Senator, what makes you smile? Siyempre,
Katulad mo ngayon. I feel at ease. I feel very, very confident. At saka ngayon lang kita nakita ng personal. Baka hindi ka maniwala na, dahil siguro sa dami ng shows mo at saka yung mga taong naiimbita mo, sabi ko isang araw naman sana maimbita ako ni Boy. Maraming salamat po. But what makes you cry? Pag nakikita ko yung karamihan, lalo na yung mga taong marginalized, kasi dyan ako galing, Boy. I was born in a poor farm in Paniqui, Tarlac. Yung lupa, hindi sa amin yun. So, ang tatay ko is a farmer. So, sa hatian pa lang, sa murang isip ko, Boy, sabi ko, Tay, bakit wala na akong nakita sa pinagtrabaho natin? Halimbawa, kasi annual yung harvest, bakit palaging sayad? Kasi ang termino nila sayad. Pagka uno-uno, parang break even. Kung minsan naman po, ang ganda ng tubo natin. Ganun kahirap ang kalagayan ng isang mahirap. So, dahil nanggaling ako doon, alam ko kung ano yung kanilang sentimento. Ano ang pinakamalaking misconception ng mga taong hindi dumaan sa hirap tungkol sa may hirap? Ang buong akala nila, yung mahirap ay magiging masaya lang kapag naaabutan mo ng ayuda. Hindi nila alam, ang mahirap, gusto rin nila na makapag-graduate doon. Hindi dahil Kasi hindi lahat ng mga mahihirap na nag-fall in line para makakuha ng ayuda ay ginusto nila yan. Siyempre naman yung mga mahihirap na iba ay sabihin nila na one of these days, di ba? Hindi na ako pipila dito sa mga ayuda na ito. Kasi ayaw nila yan eh. Di ba? Pero buong akala ng gobyernong ito, masaya na ang mga mahihirap kapag merong ayuda. Sa totoo lang, para mong binilitol na yung tao eh. Sana bigyan nyo ng magandang buhay. Sa ganon, paano mo mabibigyan ng magandang buhay yung mga mahirap? Kayo mga politicians, no? Do your job. Make more jobs. Huwag kayong corruption. Build more jobs. Yun. Diba? Makakaahon sila sa hirap. Look at what other countries do. Yung mga Singapore, Japan, ang ganda ng buhay ng taong bayan doon. Nibigyan mo. Ayaw nila yun eh. Ang mahirap, walang pinag-iba sa isang taong nakaririwasa. Meron din isang karangalan. Gusto niya, iwanan niya ang kanyang pamilya sa isang kalagayan na hindi ganun. Yung mag-iiba. Kasi nangyari sa akin yun, Boy. Sa hirap namin, sabi ko, paano kami mag-graduate dito? Naisip ko yung pag-aaral. Kaya doon ako nagsikap. Gusto ko ganun din ang mangyari sa mga kapwa ko mahirap. Ayun ang aking pinanggalingan. Parang akala nila yung mahirap, ganun na lang yung kanilang kapalaran. Hindi. Tama. Bigyan mo sila ng pagkakataon, makagraduate doon. Alam nila, gusto nila. Ayaw nilang manatiling mahirap. Correct. Boy, nakita ko na yung pagbabago eh. Unti-unti, pero importante na makita mo na magkakaroon ng pagbabago mula doon sa mentalidad na yun. Kasi nung nangangampanya ako, ang pinilit kong subject matter ay huwag niyong ipagpapalit yung boto ninyo sa konting subsidy na matatanggap niyo. Kung gusto niyo tanggapin niyo dahil pera niyo yun. Pero ang tingnan niyo pagkatapos niyong tanggapin yan, ay yung magiging kalagayan ng ating bansa. Yung bang iboboto niyo ay isang taong gagawa ng paraan para maiba naman ang inyong kalagayan. Hindi niyo binatawan ang mensahe na yan. Hindi ko binitawan yun. Hanggang sa mga malalaking rally, yun pa rin ang aking subject matter. Kasi ang nakakapikon ho doon ay ginamit talaga ho yung subsidiya, ika nga, na tool para sa kampanya, na para bagang pag-aari ho yun ng ilang mga kandidato. Sinira ko yun, Boy, sa pagitan ng isang paghahalimbawa at isang paraan para mapalitan natin. Ang sabi ko, ang mga ayudang ibinibigay sa inyo ng pamahalaan, kung inyong susumahin yan, aabot yan ng 300 million o higit pa. Pero ang tinatarget na bilang ng mga mahihirap ay hindi napupunta sa kanila. Una, nakukurap din yan eh. Kunyari yung AIX, 3,000 pesos yun. Pero pangkaraniwan, 1,000 pesos, kung minsan 500 na umaabot sa inyo. Ngunit, hindi lahat nabibigyan. Ang target, sabi ko, na population yan ay yung 5 milyong mahihirap na pamilya, which represents at least 25 to 27 million poor, marginalized Filipinos. Palitan natin ito ng isa ring intervention, ngunit diretso. Halimbawa ako, ang isang pamilya na nagkukonsumo ng 200 pesos kilowatt hours, pangkaraniwan, siguro ang presyo niya na is average na 2,500 pesos a month. Lahat yun, libre na yun. Ibig sabihin, sabi ko, matatarget mo yung bilang ng taong dapat targetin. Walang corruption dahil diretso sa inyo. Wala ka kung mag-e-epal na politiko na akala mo sa kanila galing yun. At makakatipid ang gobyerno kasi nakwenta ko na yan. 120 billion lang pesos ang puhunan ng gobyerno kung ikukumpara mo sa 300 billion na wala namang kinapupuntahan kundi sa corruption din. Alam kong napaniwala ko yung tao doon. Kayo lumabas pong number 6 Number sa 6. nakaraang eleksyon. Kung kayo po ay superhero, ano pong superpowers ang gusto niyo? Gusto ko yung aking power yung talagang may pagka-magic. Kasi nagmamadali ako eh. Ayoko nang matagalan. Pagka sinabi kong ganun, gusto ko nangyari na. Sabi ko nga kung may pagpapalit ko lang yung kalagayan ko ngayon.
Gusto ko magicero ako, hindi senador. Mhm. At yung minamagic ko, ay talaga nagkakatotoo. Kasi nga sa laki, sa dami ng problema ang kinasasangkutan at kinaharapan ng ating bayan ngayon, kailangan mong magmadali. Kailangan makapag-institute ka ng reforma sa lalong madaling panahon para pakinabangan ito ng tao. Anong una sa listahan na yun? Namamagicin niyo po. Kailangan po nating maipundar ang isang matatag na sistema para ang ating ekonomiya ay hindi kung saan-saan napupunta. Yung structure, boy, yung institutions natin kinakailangan maging malakas. Paano mo gagawin yun? Kung minsan nga nagtatanong ko sa mga kaibigan ko, kunwari boy, ikaw ang presidente sa 2028 at kinakausap mo ako. Kunyari lang naman to boy, sa atin dalawa lang naman ito. Wala naman nakikinig sa atin ngayon. Tayo lang, kwentuhan lang. Okay. Sabi mo sa akin, Sentante, tatakbo akong president sa 2028. Gusto ko sana, ikaw ang aking vice president. Alam mo, boy, tatanong ko sa'yo, boy, o sige, alam ko mananalo kang presidente. What can we achieve in 6 years? Yun ang problema ko. Yun ang problema ko. Given the problems, the magnitude, the enormous problems that we have, the country is facing today, what can we achieve in 6 years? Yun ang i-focus dapat ng susunod na Pangulo. Okay, I mean, susugan natin ang katanungan na yun. What can a president achieve in 6 years? I'm trying to say, kailangan seryosohin natin ano bang gagawin natin na importante because you have only 6 years. Dahil nagmamadali ka nga. Sabi mo, Nagmamadali napaka-immediate ang mga problema. The problems are immediate. Parang ang bansa natin nakaratay na sa malalang kalagayan. Kapag hindi ka nag-institute ng paggagamot dito, mamamatay ito. You meant- Emergency. Okay. What's wrong with us? What's wrong with our culture of Philippine leadership? Nakapokus tayo sa personalidad, boy. Hindi tayo nakapokus sa mga institutions natin. We need to strengthen our institutions. Para sa ganon, kahit sinong maging presidente, yung sistema, yung direksyon, tuloy-tuloy. So paano natin gagawin yun? Senator, hindi nga sa level ng presidente cabinet secretary, regional director, ito nagawa ito ng dati, ayoko ipagpatuloy dahil hindi akin. So that continuity that you're talking about and many leaders around the world would adhere to, ay nawawala yan dito sa Pilipinas. Kaya kailangan, boy, ikaw magiging presidente, yung vice president mo, mag-usap kayo mabuti. Mhm. Bago pa kayo pumalaot sa venture ng politika. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga tanong ni Boy Abunda, no? Parang nakikita ni Boy Abunda na capable si Senator Marcoleta na maging presidente sa Pilipinas. Kasi the way naman yung mga ideas at umasta itong si Marcoleta, pwede siya maging presidente rin eh. Ito mataas na venture na ito, president and vice president. Kailangan pag-usapan nyo na kaagad. Kaya mabuti, nagkakaintindihan yung dalawa eh. Would you go for that concept, of the American concept of the president and the vice president running as almost one? As opposed to the way we do it here na pwede kang manalong presidente, ang nananalo ay ibang vice president na galing sa ibang partido. Maganda yun. Kasi dyan ay natutukoy na yung vice president mo, kakampi mo talaga. At siyempre kailangan mo kakampi ang vice president because sa yung successor mo kung sakasakali, hindi mabuti na yung vice president mo, kalaban mo pa. Kagaya ng mga nangyari sa atin mismo. Napakarami na. Itong nangyayari ngayon is a very classic example where our leaders took the different direction. At malaking epekto nito sa bayan. Ano po ang pinakamalaking misconception tungkol sa inyo? Stricto daw ako. Yung matapang ako. Boy, stricto ako kapag mali ang nakikita ko. Lalo ngayon sa Senado. Kaya akala mo yung parang nakikipag-away ako palagi. Ayoko makipag-away, boy. Lalo na kung tama ang pinag-uusap. Gusto ko nga mangyari magsama-sama tayo. Sino ba ang utak? Sino bang may kagagawan ng paglimas ng kabangbayan? Ito na po ha. Ito na yung patungkol sa flood control, scandal, anomaly, nakawan ng pera ng kaban ng bayan. Nung ako ang Blue Ribbon Committee, gusto kong kaagad makuha natin, matukoy, mailantad, maging mapanagot natin lahat ang may kagagawan nito sapagkat pera ng bayan ito. Nung kunin sa akin, ang buong akala ko dahil ang nagsabing kukunin niya, mas magaling siya sa akin, natuwa naman ako. Siyempre, pareho ang direksyon natin eh. Mas lalong maganda kung mas magaling ka sa akin. Dahil ang tinutungo ko ito, ngayon mas magaling ka, Ang ibig niya sabihin dito si Ping Lacson. baka mas madali ang ating gagawin. Ang nangyari kabaligtaran. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, nagpapaalala ako, lumilitaw ako ngayon na parang ako yung nakikipag-away. Hindi boy. Ako issue for issue. Walang ad hominems. Madalas kong naririnig sa iyo in many different words. Nag-iimbestiga tayo, you were chair of the Blue Ribbon Committee, nangyari ang mga nangyari. Pero doon po sa una niyong latag, sino ba talaga ang mastermind ng pandarambong na naganap at patuloy siguro na nagaganap? May kasagutan po yan. Sino ba talaga ang mastermind dito? Doon nilinya namin kung sino dapat ang managot. Base na rin doon sa nakalap naming ebidensya, testimonial and otherwise, na nanggaling sa aming mga resource persons. So natukoy mula sa kanilang paglalahad ng kanilang individual short statements na siyempre, sangkot lahat eh. It's a conspiracy.
merong galing sa executive department sa magitan ng DBM, yung DPWH, executive yun. Sa panig naman ng House at saka ng Senate, nandun yung paglatag ng budget. Pero nagsimula yung budget sa NEP. Ang NEP nanggaling sa executive. Kapag sinala mo ito, malinaw na merong conspiracy. Hindi naman po pwede na nailatag ng isang tao lang kahit na ikaw ang chairman naman ng Appropriations Committee. Meron ka rin namang boss eh. Hindi totoo yung sinasabi nila na, ako nga yung pinakamataas dito. But I do not control the 80 committees of the House of Representatives. I can only supervise, but I do not control. Hindi ako naniniwala doon, boy. Kasi nagtagal ako sa House eh. I spent 18 years in the House of Representatives. Alam ko ang palakad nito. Hindi ka ma-appoint na chairman ng kahit anong committee, much less or much more, the Appropriations Committee, kung walang basbas ang leadership. Kung walang basbas, specifically, ang presidente ba o ang Speaker of the House? Manggaling muna sa Speaker of the So House. in this case, hindi pwede maging chairman si Zaldico ng APRO kung walang basbas, si Congressman Martin Romualdez. Yes, boy. Okay. Talagang manggagaling sa kanya. Even the Vice Chairman. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. Right. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the president of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger with that arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas na ang bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy? Saan ka naman nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi kayo in-advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. I-apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Eh, isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami. Dinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito. Eh, kinakailangan nating ipagharapin talaga. Bakit ayaw nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kapag kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So, kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. O sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. Okay. Napakinggan namin yung statement, pero sususukan ko lamang yung statement ni Congressman Zaldico, implicating, accusing the President of the Republic as head, actually, nung nauna niyang mga statements na lalo na yung 100 billion, inutusan niya si Budget DBM Secretary. Pagdating, siya ang tumawag pala sa kanya, kung tama ang aking pagkaalala. At sinabi niya, hindi kaya ito, i-insert ang 100 billion, kailangan hatiin, ang 50 billion dito, ang 50 billion. Tama ho ba ang aking pagkaalala? Yan ang sinasabi ni Saldico. Yan ang Tama sinasabi ka, ni tama Zaldico. ka. Oo, di ba? Dumikit yan sa ating isipan dahil doon siya nagpapaliwanag na ako'y nasa baba lamang. Hindi ako nasa taas. May nagdidikta pa sa akin. Tama naman yun. Dahil kahit na ikaw ang chairman ng Appropriations Committee, hindi ka makakagalaw sa sarili mo. Hindi ganun ang system sa House of Representatives. In effect, that was what Martin Romualdez also was trying to say, na medyo may collegial decision or hindi lang sila isa. Well, you use the word conspiracy theory, alleged, no? Oo. Kasi nga, hindi po pwedeng walang say si Martin Romualdez. Hindi pwedeng mangyari na si Saldi lang ang magdidesisyon sa sarili niya. Kaya kailangan palagi niyang kinukonsulta ang speaker. At hindi ako maniniwala at walang maniniwala na wala siyang approval sa lahat ng gagawin ng Appropriations Committee. Doon sa statement ni former Speaker Martin Romualdez, yun ang unang lumabas. Ang unang lumabas, parang may problema na kayo ng Malacanang, parang may problema na kayo ng pinsan mo. Dahil nga doon sa kanyang reference to the executive's participation in the budget process. Pangalawa, nagpangalan na from Chis Escudero to Zaldico, Toby Chanco, pinangalanan niya. At para bagang ang sinasabi niya, I'm not gonna keep quiet anymore. Ano ang reaction niyo doon? Kasi nga, ang tingin ko, kung talagang lalabas na si Saldico,
Saldico will completely spill the beans. Correct. Hindi ko alam paano nila i-manage yun. Kasi sinasabi niya, 100 billion, allegedly. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman